Fear not joy, cause boy, I'm here and proud, and he can't doubt na kita yung emotions inside out. Yo! Ako si Zaki at eto na naman ang bagong episode ng Zaki Reacts. Ang dami nagre-request nito dun sa nilabas kong battle ni Mot at Pistol. Nabasa ko sa comment. Surhenio versus GL. So, syempre, dahil love ko yung mga nanonood sa akin, pagbibigyan natin agad yung request nila. Isa buhay battle to, no? Round 2. Ito yung round 2, Surhenio versus GL. Isa sa solid na laban to. So, simulan na natin. Rest in peace, Innocent One at DJ Art Tug, para sa inyo to. Shoutout syempre sa mga represent collab natin. Escala Gaming, Buenas, Real Jokes Clothing, Hypebeat, alam nila, shoutout sa kanila palagi. At para sa isang buhay, 2024 yung laban na to. Sa kanan ko, galing pag Leyte para sa inyo. Magyayay tayo lahat para kay GL. Sinong banal-banalan sa pintuan, pantay na kukuta, kami walang pangalan, ngunit nag-ahas. Yung itsura ni GL, kung di mo siya kilala, parang normal na tao, parang ang bait-bait, tas curly yung buhok, tas naka-glasses. Pero pag binatel mo, kaya kang durugin. Kaya kang i-body bag ng malala eh. Ito ang urado natin, pakinggan natin unang banat, unang versikulo 12. Surhenio. Yo! Arik, ba't ba ganyan yung binigay mo sa akin kalaban? Mukhang pastor na walang simbahan. De, game? Ina, mukhang pastor na walang simbahan. Siya daw ay aktivista galing UP, palakpakan. Isa na namang aktivista na bading na puro reklamo at katwiran. Isa na namang aktivista na bading. Kung aktivista tong praning, malaki ang tsansa niyang lumisan kasi pinabangga niyo sa tangke. Kung aktivista niyong lumiban, pues pagpalis ko sa sahig ay makikita niyo UP yan. Record niya daw. UP yan. UP yan na UP. Okay. 1-1, kaya marksman. Lupet! Master sa ML, nice G. Kaso pinanood ko mga laban nito, standing niya 9-3. Maka ML bars lang nag-invento. Tsaka gasgas na yung 1-1 wordplay pare. Wala ka na bang ibang mas witty, sir? Narinig ko na yan sa motos dati. Ba't ba nagagawa mong i-retail? Ano bang gusto mong patunayan? Master ka sa ML? Yung mga champ nyo dito, ako umaapa, kaya malalaman nyo ako mas better dyan. Naging finalist ng unang sabak, ang naging champ na agad sa second run. Kaya ako so, wala akong pagdating sa mga ML bars, wala akong, hindi talaga ako masyadong familiar. Nag-ML ako dati, tinesting ko yun. Yung ginagamit kong character, yung babae na may laser, paulit-ulit lang, tas nakita ko parang ilang oras na ako. Parang ang laki ng oras na nakakain, so tinigil ko. Sa ML, ba't nyo tinatapat yung nerdong yan? Sobrang baba pa nung level, di pa panlaban yan sa mga Legend 1. O, mas madami kang battle, pero sa hip-hop, ako'y mapapansin di mo ka level. Legend 1 ranking, no? Ranking ata yun sa ML. Ranking ng or level. Tama ba? Kung mali ako, comment nyo. I-comment nyo. Oy, kasi mga galawan ko, aba pang legend noy. Kami, kasosyo na ng flip top sa mga collabo shirts na may dissenting Roy. Isa na ako sa nag-aambag sa bills ulol para mga sahod nyo inyong na-e-enjoy. Nag-a-apply ka pa lang ng skills mo tol, kami nagpapasahod ng tag-e-employ. O ano daw? Apply, employ, sahod. Diba? Kita naman yung evidence. Di pwede mo kang matalino lang sa trabahong to. Dapat magaganda din yung reference. Oh, mayabang na ba ako at asbag? Porque yung negosyo ko nasali. Pinamukha ko lang, di ako astanggad, pero yung profit ko madami. God profit na inano sa winner play sa profit.
Kasi nagtatawag na to ng gods. Tingin nyo tutumbas na nga yan? Ginagawa mo lang yung hayop ka para umugong papangalan. Yang desperate moves mo at galawan, pang mortal at human lamang. Oo, tumatawag ka sa Diyos sapagkat may gusto at kailangan. Kasi magaling ba to? Sabi kay JD, tumatawag ka lang sa Diyos kapag may gusto ka at kailangan. Hindi para labanan sila, parang yun yung pinupunto ni ni Sur. Kung usapang underground, well, sheesh! Ang galing ng Sokpa. Kaso yung next line, pag ginanahan magpasabog, pwede dun magbomba. Yung mga tao naman parang tanga, sumigaw ng bongga. Ang well ay balon. Bakit may bomba? Hanep! Nagigib ka sa balon gamit mo bomba? Bakit? Bakit timba ata ginagamit sa balon? Sinalo-halo niya doon sa bomba, well, balon. Bakit? Di ba yung balon, bakit naman talaga yung ginagamit pang igib? Binababa siya sa taas hinihila. Pag ba nagbobomba sa balon tong bisa? So, nasira sa pabs ko. Pag ba nagbobomba sa balon tong Bisayang to, tangina nito sobrang bobo. Alam mo, okay sana yung mga banat mo kung ginamitan mo ng poso. Bars! So, etong poso, dun ata to sa battle ni GL kay JD. Di ba parang refilling station hanggang sa water bars ata yun eh. Yung buong isang round doon. Gagawin mo, magpapaulan ka ng English lines, lilinlangin mo yung Pilipino, sasamantalahin mo yung stereotype na pag nag-i-English matalino. Magbabanggit ng nitrogen o kaya hydrogen at carbon, mga chemical pagsasamahin, magkaroon lang ng reaction. Ganyan yung mga nerdo pag nasa battle rap at pagiging champion yung illusion. Yung mga chemical pinagsasangkap kasi yun nga daw yung solution. Pwes di mo na mapapabilib yung mga netizens kasi gago, corny naman. Kaya tong G, after mag-element, sigurado open na yan. Oh, ini-English mo lang yung dulo para magmutunog matalino at makulay. Pwes itatatak ko sa bungo mo, iba yung matalino sa mahusay. O sige nga, subukan natin kung sino sa atin na mahusay humabi. Di ba sabi mo ay tubig kagagi, tara paalo rin mga tubig sa labi. Ito na ba yung gusto mo mangyari? Yung matalo mo si Sur sa Makati? Sumabay ka tipakita mo sa akin, hindi ka wanapin na naka-Google palagi. Sumabay ka tipakita mo sa akin, hindi ka wanapin na naka-Google palagi. Eh bakit kasi naging mabenta pyesa na download lang doon? Napakadaling gawin ng repa kahit sila kaya yung ganon. Wala akong paki sa meta-nyeta, tangina akin tong taon. Kung ito yung kid na bagong meta-meta, talo na ngayon. Ganda nung first round ni Sur. Tingnan natin yung kay GL kung paano niya tatapatan. O simula ng aking round, tahimik lang. Alam nyo ba ka-rhyme ng bagyot etivac? Fuck your very whack! Tong gago iiyak o brutal to reenact. Parang Loki nung ninakaw niya yung Tesseract. O bars ko bibiyak sa skull mo tilit cracks. At pagsilip sa loob, makikita nyo na lang na sa utak nitong henyo'y may picture ni Badang. Ganun ba yun? Kasi taga silang yung gangster. Ano? Kita nyo na lang na sa utak... Saan galing yung si Badang? Bars ko bibiyak sa skull mo tilit cracks. At pagsilip sa loob, makikita nyo na lang na sa utak nitong henyo'y may picture ni Badang. Ganun ba yun? Kasi taga silang yung gangster.
kanyang piniling best life. Meron ba ako na-miss? Di ko gets from Tesseract, crack o tapos picture ni Badang. Di ko masyadong, or may wordplay ba doon, or as is na yun lang talaga yung straight punto lang. Comment nyo nga, medyo naligaw ako doon. O silang taga-silangang nagpi-feeling west side, tasur na medyo norte, tanginang disenyo. Pero sa bagay, ano asahan nyo sa bubong may alias na henyo? Gets nyo? North, south, east, west, di ba nakakahilo? Parang hawak mo yung compass, tas ako'y magnito. Oh, yeah! Yeah! North, south, east, west. Parang hawak mo yung compass, tas ako si Magneto. Di ba pag umiikot-ikot yun, parang may scene ata na ganun eh. Meron ba? Parang nalapit si Magneto sa compass, tas umiikot yun. Norte at sur, parang north at south pole, malamig, relaxing, chillax ang hangin, kaso tunaw yung icing, kasi north at south pole ako'y global warming. Kaya ano na, Mr. Sanay ako na wala akong fan. Di ba ako yung sala? Sa init, sa lamig, kita mo yung wider range. Dito weather lang, fuck ako yung climate change. Kasi taga-late ito, sakto, di sanay tumakbo. Ika'y simpleng taga-Bagyo, hinaharap ko bagyo, ano? Ika'y simpleng taga-Bagyo, hinaharap ko bagyo. Climate change, global warming, bagyo. Baka may surprise tong ipapakita. Kagaya nung parang yung the usual na ginagawa niya, merong something sa dulo. Henyo to, putek, saan ka sinabihan? Saan yung Einstein, Galileo, Da Vinci sinapian, di ba? Walang gravity ang bag. Kahit old school, di ka bida. So paano naging henyo kung walang Newton pinakita? Newton? Paano naging henyo kung walang Newton pinakita? Okay lang. Purbida! Pero sige, tangina. Parehas tayong Nikola. Ikaw yung Tesla ng battle rap kasi innovator yan. Ako yung Nikola na Jokic kasi ako ay joker lang. O joke lang yun kasi poser yan. Inyo, ha? Baka ating limot. Kasi pagtanong sinong sur ang sagot, yung tinalo ni Mot. Tang-i-nang legacy yan. Career defining. Yung simpleng silver medal ginawang silver lining. Taas ni GL. Simpleng silver medal ginawang silver lining. Kaya nung championship sa sunugan, nagmakaawa na lang, please Moot, bigay mo na. Gago ka nga. Kaya nagliwanag sa spotlight nang wala sa oras. Baliktaran. Ironic pagkatodas na si Tesla yung nagnakaw ng light kay Thomas. Grabe reaction ng tao, no? Dating sumabay sa Rookie of the Year, ngayon pan-rookie na lang. Di ba nga ang obvious? Di na yan sasabay sa Mot, pati nga sa Mutos. Di na sasabay sa Mutos. Pero hindi. Tinalo niya, Panginoong Batas. Isang old fucking God. My God. My God. Sige, yabang mo. Pero walang talab yan kung ganun. Kasi yung Panginoon niya may noon, yung karap mo yung ngayon. Kaya nga tinawag kitang Tesla, yung electric yan na car, kasi kita mga par, na kung wala yung current, di yan naandar. Kaya ano, mga Love na love si GL ng crowd, no? Pinoy, henyo ba to?
Tao ba to? Hindi. Di ka tao. Hayop ka at bagay kang pagkain. At yung simpleng pangyayari, yari ka sa akin. O tao, bagay, hayop, pangyayari, kulang ba kategory? Well, goods lang total. Kasi alam nyo na bilang henyos ay wala sa lugar. Kaya lugar, tangina, iba ang natural sa pinilit lang, puro feeling lang dahil ang tunay na henyo. Tahimik lang. Lamang si GL sa reaction time. 1 minute mahigit yung reaction time niya kay Sur, parang 40 seconds ata. Parang kumbaga nagmamatter. Para sa inyo ba nagmamatter yung reaction time or yung reaction ng crowd? Feeling ko sa judges nagmamatter eh. Kayo, anong opinion nyo doon? I-comment nyo para mapag-usapan natin. Okay! Ang tunay na henyo daw, tahimik lang. Eh bakit parang ang ingay niyan? Tangina, tama ako sa round 1, di ba? Puro salitang banyaga para magmukhang matalino. Di ba? Yung pagkakalathala niya, malinis. Bigyan na natin to ng award, tangina mo ha? Best in English. Dinilitan. Halatang halata naman yung mga words niya na English, nakuha niya sa Google, may isa pa siyang award, Best in Computer. Nakawakan si ano GL. daw, tinalo daw ako nung mod? Pwes, sa tira mong yan, hindi masakit kasi may dala na akong cure. Sino ba yung putang inang mod na yon? Yung tinalo ni Sur! Oh. Okay. Gigil na si Sur. Sabi niya kay Leadcraft, hoy, ayaw niya nun. Line marking. Hindi. Ayaw niyan sa line marking kasi yun ang sa estilo niya, lalamon. Yung mga line marker dyan, ituloy nyo lang. Yung mga rules nito, wala yun. Ito nga nagbabanggit ng issue, pati mga bisyo ng hinamon. Oh, lahat naman tayo nagsisilipan lang ng kamalian sa kahapon. Anong inaano mo? Gusto mo mag-adjust kami sa'yo? At dahil dyan, sabi niya kay Marshall Bonifacio, oo, ang konyo ay bro code. That's why I'm confidence. Confidence ka? Ari, pagsabihan mo nga tong agent mo na ayusin niya yung statement. Kasi pag na... I'm confidence. Feeling ko, parang napanood ko yung battle na yun. Alam ko, sinadya ata ni GL sabihin yung kahit alam niyang mali, yung para I am confidence, parang galing yun sa, parang nang mamak siya ng linya ng kalaban. Di ko lang sure pero alam ko dun galing yun parang sinadya ni GL kasi mali nga yung mali nga yung sinabi ng kalaban tapos ginawa niya rin, parang ganun. Comment nyo kung alam nyo kung anong battle yung tinutukoy ko. Naubos niya yung patience ko, gagawin ko tong patient. Kasi confidence ka, halatang putrages ka. Sa sobrang confident mong hayop ka, naging confidence na. At bago ko ituloy ang aking round, gusto ko lang banggitin yung punchline. Punchline. O ba't ako gagaya sa'yo? Yung punchline sinasabi sa umpisa ng laban. Kaya tingin nyo kagad ay lamang to. Yung mga crowd naman, hiyawan. Naging kontrolado ng tangan to. Ibang klase si GL, lahat ng banat niya talagang aabangan mo. Paanong di aabangan? Tarantado ka, pinaaabangan mo. Oh! Parang gano'n nga, parang may gano'n nga si GL na baka may magic, baka naglalatag na siya ng tapos magugulat ka sa dulo. Dahil sa mga ginawa niyang gano'n dati. Parang lagi, kahit ako parang may ine-expect na ako sa dulo lagi ng round ni GL, baka may gagawin siya. Ito yung punchline ko George Cruz, blablabla, George Cruz, hey! Ang ina mo. George Cruz, blablabla, George Cruz, hey! Ito yung
punchline ko ha. You're screwed. You're screwed. Hey! Mongoloid. Ang ina mo. You're screwed. Blah, 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 blah. Hey! Gago. Ito yung Mongoloid. Ito yung punchline ko ha. You're screwed. You're screwed. Hey! Mongoloid. You're screwed. Yeah! Ito yung kupal kasama sa movie trip eh. Yung tipo nakakatakot yung senaryo. Biglang babanat ng, tingnan mo yan, nakakagulat, may multong lalabas sa banyo. Putang ina mo, spoiler! At ang masama pa doon, yung una punchline bago setup na concept, ninakaw lang sa comedian. Okay! Oo, kay Dave Chappelle yun galing, na siyang inakaw niyan sa TV. At sakto yung referensya niyang ginamit, yung isa pang bara niyang na wiki. Siya daw si GL kasi Green Lantern. Yun ang niyabang niyan sa city. Kaya pala Green Lantern kasi yung concept mo nanggaling lang kay DC. Ulot! DC, Dave Chappelle, Green Lantern, DC Comics, yung mga superheroes. Lalo na sa line bite, akala nyo dito nagnanakaw? Lalo, manika wordplay na dalang punchline. Minsan ang sinabi yun ni Likram, someone died here, si Sak Maestro. Parang sinabi din yun minsan. Yung wordplay mo kay MB, lumalago na. Kay Kiram nagawa mo pang madugas. Yung password 2 week, ano ituloy ko pa? Baka umabot tayo bukas. Ito na ba yung current nyo? Wala yan. Hindi na magtatagal ang buhay. Umaastang communist ng bayan, dalawang Marcos yan kaumay. Kasi kung excellency yung usapan, mismong inambayan ng patunay, na yung current nyo, wala yan. Talagang sanakaw lang mahusay. Oh, ito na ba yung idol yung may train? Na siyang ginusto nyo ng labis? Isa na daw professional sa game kasi nagte-train of thoughts ng adis. Kaso yung laman naman ng train, puro inuumit lang sa artist. Kung pang-professional yung train, bakit mali yung pinapractice? Oo, Kung professional yung train, ba't mali yung pinapractice? Training, practice. Yung ba yung nire-reference niya doon? Ina-upgrade mo lang mga lumang disc, dinidenggoy mo ang sining. Tapos magbabanggit ng unhuman shit para sa tenga merong tining. Puro reverse sa kanyang verse. Ngayon, nagigets ko na yung meaning, nakakabuo sa kaka-reverse, magaling sa reverse engineering. Ano daw? Gusto ko yun. Nakakabuo sa reverse sa kanyang verse. Ngayon, nagigets ko na yung meaning, nakakabuo sa kaka-reverse, magaling sa reverse engineering. Ano daw? Gusto ko yung punchline na yan. Ang ganda. Oo, sa kaka-reverse. Reverse engineering. Ina-upgrade yung lumang disk. Unhuman shit. O di ba naging alien na yung topic? Teka, nasa na ba ako? Alien na yung topic? Nasa na ba ako? Wordplay! At since NASA. Ano nga meaning ulit ng NASA? National, hindi eh. Editor! Alam ko yung space. Alam ko yung NASA na sa space nga yun. Pero ano yung eksaktong meaning nun? Editor! Ngayon lang ito natawag sa buong video na to. Pwede bang i-show mo yung NASA na yun? Paano yung reverse? Okay, sige tara, let's move forward. At pag-usapan natin yung time machine. Galing ako sa future, sabi niya kay Sayad yan. Mas advanced daw siya, yan ang tinatalak. Bumalik siya sa past para daw iayos lang. At saka baguhin yung ilang nagaganap. Sa future, kampiyon daw siya, dito nagyayabang. Ulol kasi nungalingan lang ang iyong nilalahad. Kasi di mo babaguhin ang iyong nakaraan kung maganda yung buhay mo dun sa hinaharap. Alam mo kung bakit ko alam? Kasi, aparato. Ang ina ka ha. Galing din ako sa future. Tininin, tin, tininin, tin, tin, tininin, tin, tininin, tin, tin, tininin. Oo. Napansin ko lang sa oras ni Sur, 5 minutes na pala siya, no? Kung walang timer yan, di mo mapapansin na, ay, lagpas na sa oras. Kumbaga, siguro dahil hindi siya dragging,
Kaya parang may enjoy mo lang, hindi mo mapapansin na lagpas na pala siya sa oras. Totoong galing ka sa hinaharap at pinadala ka namin, bitch. Para si Sayad burahin alaala niya kasi sa time travel nag-snitch. Tapos ang bungad mo, galing akong future. Nagpabibo? Sigurado ka bang hindi ka bobotol? Ngayon alam mo na kung ba't ako nandito. Kasi nilabag mo na rin yung protocol. At sinasadya niyang labagin yung protocol kasi ang totoo doon sa hinaharap, ito, yung pagiging champ hindi nakuha. O umabot niya ng finals, kaso lang binadibag ni Duma. Kaya binabago mo yung timeline mo para mag-champion kang Banuka, kaso nasagi mo yung timeline ko kaya mababago yung resulta. Kaya Romano, medyo ano na si Sur from dun sa topic nung pagdikit nung kanina ng yung best in English saka best in computer, medyo ano na yun. Tapos yung bump, tapos ngayon may bump na naman. kaya binabago mo yung timeline mo para mag-champion kang Banuka, kaso nasagi mo yung timeline ko kaya mababago yung resulta. Kaya Romano, ano na, hindi ko naman nakikita ang intention ni Sur siguro mambully. Baka in the zone lang sa battle kaya medyo nagiging physical na. Pero parang sobrang daming beses dito sa round 2. Pero siguro baka gigil lang, hindi naman siguro kumbaga. Pero kung iba, may ganon, pwedeng pagsimula ng away. Alam ko ito yung pinag-uusapan ngayon na parang nababash si Sur dahil nga namimisikal daw. Baka lang, kumbaga nadala lang din, nadala. Okay. kinukolab na nito si EJ dun sa laban. Di ka ba naiinsulto, brother? Di nating dapat yan payagan kasi mas mauhusay tayong rapper. Kaya galingan mo dyan, punyeta ka, na baka sana ating battle. Ngayong pinatay ko na yung current, dapat mawala na rin yung power. Ang ganda yung ender niya. Yo! Nag-line marking pa rin. Pati yung scheme ko sa future, palakpakan. Talaga naman na top tier. Congrats! Body bag mo yung GL last year. Bawa, simula na ng aking round 2. Round 2? Kampiyon. Kasi sabi nila GL, i-breakdown mo si Sur. And I'm like, that's hectic. Kung gagawin ko yan, ako'y magtutunog generic, di ba? Kasi pag GL, creative, matic. At least yung JD, aggressive, addict. Eto well-rounded. Tang-inang description yan. Kayang mag-jokes, kayang mag-bars. Yung keyword, kaya. Pero mediocre sa parehas. That's why he's playing 2. Sa well-rounded siya na stuck imbis mag-breakthrough. Diyos ko, Sur! Oo nga, ganda nung sinabi ni GL na yun. Well-rounded! Pero ako, naniniwala ako na bilang MC, medyo kaya mong, kumbaga komportable ka sa lahat ng sitwasyon. Kaya mo mag-rebut, kaya mo mag-jokes, mag-bars, para kumpleto yung arsenal mo. Parang ganun ko siya tignan. Parang sa basketball, kaya mo distance shot, kaya mo nang pumasok, or MMA kumpleto ka, may grappling, may striking, may defense, parang ganun siguro. Pero iba yung punto ni GL. Okay din naman, tangin ng label yan, well-rounded, yun lang. Imbis mag-breakthrough! Diyos ko, Sur! Naghihintay ka lang ng bagong release sa factory ng Meta habang kami yung overtime sa meeting room, habang kami nag-a-adjust ng disenyo at ng tela. Ikaw yung nasa fitting room. Flow, baliktaran, train of thought. Kaya din ako mabibigla kung pati left field susubukan ngayong pausbong industriya.
Si MR ata tinutukoy. Pero kahit anong style yan, mag-iimbento yan ng kwento para lang pumunchline. Sample, di ba may ghostwriter ka dati? Yes! Pero malaking insulto na mas mahal yung price tag kesa sa produkto. O yung eksena, Pinoy Pawn Stars, ibang klase yung advice. Asawa ni Bustoyo, may mabubulong na price. Pero, nung naman... Oo, di ba parang may ganun sa... ano nga ba yung show ni Toyo? Parang sa may nabasa akong ganun, may nakita akong ganun, bumubulong sa price. Wala si Jo Marie sa mga tropa nagpatulong. Si Dudong sa Messenger ay Gina G. Kasi kung walang price na nakikita, alam nyo PM is the key. See? Kaya ko rin mga... price na nakikita, alam nyo PM is... Sa Messenger ay Gina G. Kasi kung walang price na nakikita, alam nyo PM is the key. See? Kaya ko rin... Pag walang presyo na nakikita, alam nyo, PM is the key. Pasensya na kayong ingay ng aso ng kapitbahay. Tangina. Yung mga accused ng line bite. Kasi yung wordplay mo kay Harlem na Medusa. Medusa, di ba galing yun sa kanta ng Tanya Markova? Oh shit! O hindi? Hindi? Pag gumingiwit na mumutla, pinanggit lang yung Tanya Markova, namumuti na yung muka. Oh! Check nyo muna! Hindi ko gets yun. Tanya Markova, namumuti na yung mukha. Sino ba ba ang tatawagin pag mayroong hindi maintindihang bars? Editor! Pakita mo sa screen yung Tanya Markova shit. Hindi ko masyadong gets yun. At pwede nyo rin i-comment para nababasa ko yung mga comment nyo eh. Yan. Sa YouTube Medusa, para you know how it goes. O ba't di maninigas, isa Medusa na expose? At kaya ko ring mamersonal, tang-ina. Kasi yung asawa niya, may ibang lalaki. Pero ayos lang na pananaw. Kasi may kabit din siya na ginagalaw. Kaya goods lang kay Medusa kasi patas naman daw. Okay lang maiputan siya sa ulo kasi may ass naman daw. Shit! Yan yung meta nila Sur. Panis siyang fake joke sa fake news. Kaya yung ghostwriting, line biting, kabit, all fucking lies. Pero nice, diba? Kasi ginamit ko yung style nyo. At ngayon mo alamin, yung GL gago lang. At impluensya mo na rin ng mistulang refleksyon. Kaya ikaw yung salarin. Talagang patay yan si Medusa pagharap sa salamin. Oh, masakit man sa dibdib na sumabay sa uso. Sinungaling, tuso. Pero sa pag-expose sa self ko, kita nyo yung puso. Habang ito, Damian Lillard daw, oh shucks. Ginamit lang yung JR0 para lumakas yung box. Fuck! Bumabattle para business. Yan yung truth and that's clear. Gustong mag-promote ng clothing, ako ma-promote sa top tier. Kaya shoutouts sa Box and Dose. Yun, itataas ang... Ma-promote sa top tier. Para ba ma-promote sa top tier? Pili ko si GL, top tier na to eh. Top tier na tingin ko kay GL. Kailangan ba maging champion para maging top tier? Or, kumbaga sa akin, ibabase ko siya sa impluensya siguro. Kasi para sa akin, dahil kay GL, ang daming ano eh. Parang nag-iba yung battle rap na naman eh. Nabago na naman yung meta eh. So, parang pwede na nga siyang makonsider na top tier dahil pa lang dun eh. At ganito maging creative, lumalabas sa box. Oh, ganyan mag-breakthrough. Laging itodo. Yung tira, Damian. Kanina pa ako singot na singot. Ang layo ng ano ko, tissue ko, pero... Lillard kasi galing logo. Oo, lumakas yung box dahil sa zero. Ano nga yun? Breakthrough, laging itodo. Yung tira, Damian Lillard kasi galing logo. Oo, si Damian Lillard tumitira ng ano, di ba, ganong kalayo sa logo. Nasa gitna ng court.
Tumakas yung box dahil sa zero, pero di pa panahon. At alam mo na ngayon na may Giannis man yung Lillard, di ka pa rin magkakampiyon. Dahil... Okay, puro invento ang puto. Price na kawakwak nun. Ano daw? Puro Kakampiyon! Dahil... Okay, puro invento ang puto. Price na kawakwak nun. Gago. Price tag ang wakwak nun. May ano ba to? Dahil sa kaninang sinabi ni GL ata na pag walang nakikitang price, PM is the key. Doon mas mataas yung price tag kaysa sa product. Doon ata galing yung price tag, wakwak nun. Doon parang rebuttal. Okay! Di na ako mag-iripat, puro selfie bars ang puta. Yan. Game! At syempre, dahil round 3 na, surprise quiz din tayo, syempre. Gusto nyo? Oh, game! At ang tanong, paano niya na-predict yung nagmamatter lines ni JD? A. Na-predict niya yon kasi nga gat na siya at Ay lang. Ang ganda ng ganito ng flip top yung oras yung ng rounds para siyang nagfa-flash. Para rin siyang measurement kung sinong mas lamang siguro. At parang malaking tulong yung ganito yung oras para sa akin. Ang parang mas kumbaga kung panunuorin mo siya sa video, merong nag-i-indicate ng oras at yung reaction time, kung lagpas na ba. magaling sa mag-time travel? Or B, pinarinig ni JD kay Acer yung mga bara niya tapos nilik sa kanya kaya nagawan niya agad ng angle? Uy. Oh. Ano sagot? A o B? A o B? Oh, yung mga fans mo, A. Oh, ano? A o B? Wala. Ano ang sagot? Letter Bugok! Huli ka ngayon! Tatanga-tanga kasi si JD. Pinarinig niya yung rounds niya doon kay Acer at ang mali lang nun si Gago, hindi niya alam na yung si Acer ang siyang roommate niyan sa kwarto. Kaya pala yung setup parang entrapment at yung Addictus yung natalo kasi yung Acer naging asset na siyang nagtimbre dyan sa kampo. Ano? Pwede kaya yun? Pwede kaya nangyari kaya talaga yun? Sa tingin nyo, comment nyo kung sa tingin nyo posible talaga nangyayari yung mga ganung bagay na pinarinig ni JD kay Acer yung rounds niya bago yung battle, tapos dahil magkasama pala si GL at Acer sa room, sinabi ni Acer kay GL, kaya si GL ay nakagawa ng ganun. Sa tingin niyo pwede yung ganung senaryo? Comment nyo. Ito yung sinasabi ni Sur. Alam mo, di ko malalaman, ulul. Tingnan nyo, nagiba na yung itsura ng pantas. Nag-iisip na ng katwiran. Meron nga kasing nag-leak sa kanyang as, kaya tingnan nyo, pinagpawisan. Oh, Arik, ano ba tong kaletsihan ng mga bago mo? Kung umasta, parang may dunong. Yung pala nagdadaya kapag naglalaro. May kakontsaba pang isang dudong. Parang Duterte lang at saka bato. Sa war on drugs nilang nasulong. Para mapuksa nila yung nagbabato, 2 Bisaya yung nagtulong. O ano, so, para ma-flip mo yung info, nag-imbento ka na yung linya, ninakaw kay Anthony Mampugay. Pues ngayon, tinatawagan ko dito si Anthony para magpatunay. Asa si Anthony? Oh, meron ka ba nagmamatter line na ninakaw ni JD? Wala. Oh, malinaw. As usual, para makabars, gumawa ka na naman ng storya. Diba? Gawain mo na yan eh. Nakalusot ka na nga noon, doon kila Plaridel at MB, pero di ka pa nakontento at ginawa mo rin kay JD. Para lang manalo, kredibilidad ng kasamahan niya sisirain. Para lang makabars, gawa ng storyang di alam kung saan nanggaling. May water station ka?
Tama lang pagtitinda ng water yung naging libangan mo't gawain, kasi pag dumadating yung battle, naging ginagawa mo kapin. Sa paggawa ng story, laging ginagawa mo. napakahilig para lang may maabot siyang punto. Naturingan tapos ng engineering, pero ba't ampaw yung pagbuo mo? Pwes laking kalsada ako, I'm sorry. Oo, sa construction ko natuto. Pag walang katibayan bawat story, ako na bahala magpaguho. Walang katibayan bawat story. Story palapag. Ako na bahala magpaguho. Talagang guguho ka sa akin ngayon, tangina mo. Di pa ako tapos. Arik, huwag kang magagalit sa akin, pare. Itong next angle ko, protesta. Basta mga isa buhay battles, naguhurado tong punyeta. Hindi mo alam yung rules, ha? Hoy, gago ka? Ano yung utak mo, pampesan? Ano yon, may contest kung saan hurado ka, tapos ikaw din yung contestant? Gago ka ba? Oh, Slack 1 versus Flash G, 30 versus Romano, Rapido versus G-Cloud. Isa buhay yun lahat, ha? Kasali ka sa isa buhay, ba't nagja-judge ka? O bibigyan kitang 5 seconds para sumagot. Oh, yan ang sinasabi ko sa'yo. Diba? Sobrang seryoso ng punto ni Sur. Oo nga, ba't siya nagja-judge? Pero magmamatter ba yun? Kung nagja-judge siya doon? Kung clear yung mga battle. Pero pag dikit nga naman, pwedeng magmatter yun, no? Kayo, ang tingin nyo doon? Comment nyo kung anong tingin nyo sa isang contestant na nagja-judge rin. Sa tingin nyo ba magmamatter yun sa under ng tournament? Or depende? Comment below. Teka lang. Classy versus Romano. Shit. Classy versus Romano. Rapido versus G-Clown. Putang ina. Shit. Netang na ako. Pili ko sa third round, papasok na rin dyan yung pagod ka na eh. Nakakapagod. Ako napapagod ako. First, punong-puno pa ng energy. Second, medyo humihina na yung boses ko, yung energy ko nawawala na. Third round, ganun na, parang pinipilit ko na lang tapusin. Lalo na pag mahaba yung rounds. Lalo na ito kay Sur, first round nata 5, second round 6. Tapos ngayon, nasa 4 minutes na siya. Feeling ko hindi, kumaga kabisado niya yan, pero dahil nga third round na halo na rin yung pagod, tapos medyo tahimik yung crowd, medyo mabablanko ka saglit, tapos kahit kabisado mo, pwedeng maka-apekto yun sa makalimutan mo siya bahagya. Rapido versus G-Cloud. Classy versus Romano. Oh, ayan. Shit. Paano kung ito na, game. Paano kung dikit yung laban, ha, Enigma? E di may kapangyarihan tong si Loco na imanipula yung boto at ipanalo yung mas mahina para walang hirap yan sa trono. Kala ko ba tubig papuntang bay? E ba't nagmukhang sailor tong tukmol? Para lang makapuntang bay, yung mga boats kinokontrol. Luni, ano ba tong panabong mo? Ano? Sailor, yung mga boats kinokontrol. Dinoble meaning niya sa votes. Kala ko ba tubig papuntang bay? E ba't nagmukhang sailor tong tukmol? Para lang makapuntang bay, yung mga boats kinokontrol. Ganda nun. Luni, ano ba tong panabong mo, punyeta? Wala ka na bang ibang makuha? Kaya nakalaban mo, Pidea, hilig mong humawak ng basura. Oh. Pwestong manok mo, machichicha. Ngayong nilabas niya aking gutom. Kaya nga sa arena, nakikita kanina ko pa pinapagulong. Ikaw, hindi ka henyo, ikaw ay nerdo na mayroong brain ng batang rofor. Manipula ng boto, nakaw konsepto, istoryang fake na wak ang author. Meron pan leakage, aba kompleto na. Sobrang lame, galawang bopol. Ano na GL, kala ko henyo ka. Bakit sa stage wala kang honor? Ito na ba yung gusto mo? Karangalan? Bakit sa stage wala kang honor? Kaya? Ito, ginto. Kaya ba na-take mo yun, sir? Pues kainin mo, walang yaka, total magaling ka mag-spell.
Pero di ka mananalo kasi medaya o Ito, mistake. ano naman kaya gagawin ni Sur dito? Kanina yung dinikit hindi isusuot kaya to. Mo yan, sir. Pero may medalya. Tong medalya, ngayon binigyan ng L. Utang ina, ginano na naman, no? Gago si Sur. Galit na galit. Nanggagangster na si Sur. Nabalakas mo. Sorry. Nag-apologize naman siya, pero kumbaga sa iba na pumapatol din, pwede siyang kumbaga pag yung ginanon niya pumapatol din, pwedeng maging away, pwedeng maging scuffle pa, pwedeng maging tulakan, para alam mo yun. Ako naranasan ko na yung mga ganon, kaya as much as possible kung ako, iwasan ko siyang gawin. Kahit kumbaga lagi ako nai-involve sa ganon, hindi rin siya maganda tignan sa Pero feeling ko naman dito na nadadala lang din siya dahil mainit yung laban. Tapos syempre GL yan, tapos round 2 ng tournament, gusto mong manalo, gets. Yo! Buong round 3 yung angle, yung pahingurado ko. Pero Ang inakasalanan ko ba yun, boss? Kasalanan niya yun. Yung runner pala, yung runner. Sa tingin nyo ba yung mga ginawa ni Sur, yung yan nga, physical touch, medyo nagaganon nyo si GL, nakaka-apekto yun sa judging, sa pagpuntos ng hurado? Or para sa inyo ba, anong tingin nyo doon? Yo! Selfie bars game! Yes! Ako si Sur! Pagkalaban ko Bisaya, sisitahin ko yung bigkas. Pang yung bigo, naging bigo. Ew! Nakakadisgust. Ako ay racist sa words. In short, grammar Nazi. Kaya di na bibilib. At pag yung pronounce, naging pronouns, ako'y nagiging sensitive. Oh, may addiction to sa diction. At parusa to. Tomato, potato, potato. Kaya pag sinabi kong good, sabihin nyo, news, good. Yes. Pag sinabi kong bad, sabihin nyo, news, bad. Again, good. Si Sur ay aggressive. Yung galit yung umangat. At oo, malakas sumabat. Kaya bad. Yung anger lang nagdala. You know what I mean. Naging sick dahil sa bat, parang COVID-19. Pero good. Naging sick dahil sa bat, parang COVID-19. Finalist ng isabuhay at buntik magwagi. Good. Sa Royal Rumble ka panalo, 4 yung nagapi. Oh, good. Gusto mong tumatak yung ipagmamalaki, kaso bad. Walang may pake. Sadness, bro. Kaya gumawa to ng kanta, yung title Hapunan, Distract sa Dunggalo. Kasi sila ray walang ambag sa piging at pagsasalo, at nung tagirap na raw sa rap, sila'y lumisan din. Ngayon kami naman magtatanong, saan ka nung quarantine, ha? Mister, sanay ako na wala akong fan, pero wala tong takas. Kung sanay ka na wala kang fan, ba't wala ka dun sa barracks? Kasi takot. Ganda ng punto na yan. Kung sanay ka na walang fan, ba't wala ka ng barracks? Hindi ba bumatil si Sur nung quarantine sa flip top? Wala ata, no? Kaya maganda yung punto ni GL na yan. Takot yan pag no crowd, pag mahina volume, claustrophobia, may fear sa small rooms. Sur Maria Josep, habang sa YouTube ka nanonood, swabe lang at no stress. Kami naman lumuluwas, kaliwat ka ng swab test. Vaxcert, sa airport, sa boat at bus. And you know what sucks? Abang ikay tinatanong about vax and dose, kami naman tinatanong kung ilang dose ang vax. Na wordplay niya pa yun, nagawa niya pang something yung vax and dose ng vax. Tanga ng GL na to. Feeling ko mataas yung nito, focus.
Kaya nakakapag-isip-isip siya ng ganun. Minsan pag madami kang ginagawa, hindi ka makaisip ng mga ganun. Galing sa walang sanay ng walang fans. Tapos walang battle sa quarantine. Tapos nag-end dun sa walang dose ang Vax. Ilang ano? Kami naman tinatanong kung ilang dose ang Vax. Ilang dose ang Vax. Oh, di tumigil na kumayod. Di tumigil na kumayod. Di tumigil na kumayod hanggang nahubog na lang. Ikaw, pagkatapos ng hapunan, natulog ka lang. Kami, sa kadiliman nagsunog ng kilay at ng baga, habang ikaw ay nakalimot na may bagong umaga. Ano sur, madrama? Kung ikaw may teardrop, tears of joy sa amin. Visayas, Mindanao, doon pa nang galing. Sige, laitin mo Bisaya, walang hesitation. Masisita mo diction, di yung dedication. O ginamitan ko ng puso, may apoy yung tugma. Pero kahit heartwarming, ikaw ang natusta. Kaya ano sur, ano na? Utakan palagi. Pero kung heart to heart talk, ikay walang sinabi. O ganun kaswabe, nabanggit yung disgust, yung anger, yung sadness. Alam na ng tao. Medyo napansin ko rin kanina eh. Sadness. Fear not joy, cause boy, I'm here and proud, and he can't doubt na kita yung emotions inside out. Kaya na sur, ender na, tahimik lang, di ka pa rin magkakampyon. Yun nga. Meron na namang, kanina binanggit niya yung tahimik lang sa round 1 ata. Round 2, di ka magkakampyon. Wala lang. Pa rin magkakampyon. Wala lang. Manggago lang intention. At siyempre maglalag kung walang connection. Lalag kung walang connection. At siyempre maglag. Utang na siguro kaharap mo lang nag-uminto, naglag. Makamit ka kay G. Uminto bigla. Ang gago lang intention. At siyempre maglalag kung walang connection. Siyempre maglalag. Kaya, siyempre maglalag kung walang connection. Yung naglag na. Lagong connection, kaya di mo maulaan yung suntok kung saan magmumula, na kahit henyo ka pa, di mo alam yung formula. Walang Diyos na tinatawag, wala nang roll call, ganyan ka pure tol, at walang tira sa iba, lahat ay surbol. Patulingon. Sa iba, lahat ay surbol. Yes, bad news. Surbol, tol. Good. Mag-a-ascend pa rin ako in each and every tower at bad news. Oh, bad news yan kay Romano at EJ Power. Left top, versikulo 12. Isabuhay 2024 battle. Mag-iis pang beses para kay GL at Surelio para sa laban nila. Ganda. Mga 4 minutes yung first round ni Sur, 6 minutes yung second round, 5 minutes yung third. Kay GL 3.5, 3 and 48, 4 minutes. Pero ang taas pa rin ang reaction time niya sa first round. 1 minute, second round 31 seconds, 43 seconds sa third. Ay Sur, wala halos yung third, 12 seconds, 40 yung ano. Kaso medyo mahaba yung second round niya. Sa kasi pag ganyan GL kalaban mo, kailangan mo rin punuin yung material mo eh. Kaya nagigets ko rin bakit mahaba rounds ni Sur. Tsaka may rebuttal, kasama na ata dyan yung rebuttal sa oras niya.
Kaya medyo mahaba-haba na konti. Panalo tayo lahat, pero ang boto ng hurado 7-0, advancing sa tournament, magigay para IGL. Congrats kay DL. Sayang na doon ako pero napakaganda ng performance niya. Congrats sa'yo pare. Advancing. Isa sa mga bagong abangan pare. Sasigawan pa para kay DL. Maraming salamat Iso. Bawi tayo kahit nawala ko ng point pero yung shoutout sa... Ang galing. Ganda ng battle. Pagtapos ganun-ganun ni Sor, pinuri pagkatapos. Palakpakan tayo para kay DL! Ayun, dito na nagtatapos yung reaction video natin. Shoutout sa Baby Jacks Apparel, Floodway, Hustlers. Yun, na-appreciate ko lahat ng umabot pa sa parte ng video na to. At yun, tuloy nyo lang yung pagko-comment, mag-request kayo ng battle na pwede kong i-review. At yun, maraming salamat. Zaki is out.